Patay ang dalawang lalaki sa Malasiki, Pangasinan matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa barangay Barang hapon noong Sabado, July 25. Damay rin ang isang babae na nagtamo ng sugat. 8 basyon ng bala ng 9mm na barilang na-recover sa crime scene. Sa investigasyon, lumalabas na nakaupo lamang ang mga biktima ng pagbabarilin. Dalawa din yung suspect kasi ito ang tinatawag nating motorcycle riding in tandem criminals or suspects. Nananatiling blanco ang Malasiki PNP sa posibleng motibo sa pagpatay. Ay identified na natin at anytime from today ay ongoing yung preparations natin para sa filing ng kaso o criminal complaint against doon sa mga suspects natin. At sa ngayon, hindi ko muna pwedeng pangalanan yung mga suspects hanggat hindi pa maayos, hindi pa na-file sa piskalya yung kaukulang kaso. Samantala, natunton ng mga otoridad ang tao sa likod ng online threat sa isang paaralan sa Bayambang, Pangasinan kahapon July 28. Kinilala itong isang lalaki at minor de edad. Personal siyang kinausap ni Bayambang Mayor Nina Quiambao at nananatili sa kustodiya ng Bayambang PNP habang sumasailalim sa ukulang proseso kabilang ng assessment ng Municipal Social Welfare Office. Kung magkataong mapatunayan na may discernment o kakayahang maunawaan ang bigat at epekto ng kanyang ginawa, maaari siyang managot at maharap sa kaukulang kaso alinsunod sa umiiral na batas. Ayon naman sa isang psychologist, mahalagang mabantayan ang mga bata sa paggamit nila ng mga gadgets. Napakalaki yung influence ng environment kung paano ma-develop yung ganitong behavior. So kung ang isang bata ay lumaki siya sa isang agresibong tahanan, like laging may sumisigaw, laging may sakitan, pwedeng matutunan yung bata yung ganong behavior. Meron kasi tayong tinatawag na social learning theory, ma'am, na kung yung ibig sabihin nito, yung bata, they learn through observation and through watching. So, pagka na-expose sila sa ganong environment, hindi lang naman sa tahanan, pag na-expose sila sa peers nila or sa social media na may content na yung violent content, pwedeng ma-normalize yung ganon behavior. Sa ngayon, nagpaalala ang mga otoridad na maging responsable sa paggamit ng social media, lalo na kung gagamitin ito sa pagbabanta. Dahil totoo man o hindi ay maaari itong magdulot ng takot at magresulta sa seryosong pananagutan sa batas. Vanessa Bugtong para sa Nation on the Move.